Bakit ang dilim dito? Ang sakit ng mata ko. Sino ako? Nasaan ako? Bakit wala akong maalala? Saan galing ang mabahong pulubi na ito? Umalis ka na. Pasensya na, pasensya na, pasensya na. Gutom na gutom lang talaga ako. Hindi ako makakita. Hoy, huwag kang bastos sa isang babae. Halika, tulungan kitang tumayo. Tutulungan kita. Salamat. Gusto mo? Haha. Gusto mong kumain? Sa isapatan kita. Paglingkuran mo kaming mga kapatid ng maayos. Bitawan mo ako. At makakakain ka ng gusto mo. Ayaw ko nang kumain. Ayaw ko nang kumain. Bitawan mo ako. Ayaw ko nang kumain. Ayaw ko nang kumain. Bitawan mo ako. Bitawan mo ako. Bitawan mo ako. Sino ka? Ako si Gabriel Reyes. Magkakilala ba tayo? Anong nangyari? Ako ang asawa mo. Asawa? Umuwi na tayo. Noong araw na kumuha tayo ng sertipiko ng kasal, dapat noon pa kita dinala agad sa bahay. Para hindi ka napahamak. Ito ang ating tahanan. Gutom na ako. Busog ka na ba? Evek, Kaya matulog ka na. Nandito lang ako sa kabilang kwarto. Tawagin mo lang ako kung may kailangan ka. bakit hindi tayo sabay matulog? Magkahiwalay na lang tayo matulog. Hindi ba tayo mag-asawa? Nagmadali tayo sa pagpapakasal. Naiintindihan mo ba? Buntis ako. Ano ng problema? Sige na nga. Mayroon ka bang ekstrang kumot at unan? Ano nang gagawin mo? Bahay mo ito. Ikaw ang matulog sa kama. Sa sahig na lang ako matutulog. Natatakot ako sa dilim kapag mag-isa ako. Gusto kong katabi kita matulog. Natatakot sa dilim? Bulag ka. Bakit ka matatakot sa dilim? Nakakatawa, di ba? CJ, ikaw ang matulog sa kama. Upo lang ako sa tabi mo at sasamahan ka. Salamat. Magpakilala ulit tayo. Ako si Zoe. Ako ay isang bulag na babae na may amnesia. Hindi mo na kailangang magpakilala. Mula ngayon, ako na ang magiging tagapag-alaga mo. Palagi kitang iingatan. Hanggang sa hindi mo na kailangan ang proteksyon ko. Sumpaan na. Ano ang sumpaan? Paano ito nangyari? Pasensya na, nalaman ni Marco ang tungkol sa akin. Walang kwenta. Gaano kalawak ang alam niya? Hindi ako sigurado. Pumunta ako sa labas ng Westgate, ang katawan ni Binibining Santos. Nawala ang katawan ni Binibining Santos. Nawala? Paano pwedeng mawala? Hanapin si Andrea. Gusto kong buhay siya. O patay. Opo, sir. Ang bango. Talaga? Pero medyo mauso. Anong ginagawa mo? Ako ay nagluluto para sa'yo. Ang galing mo. Nagluluto ka pa. Nag-aral ako noon. Pwede ba akong kumagat? Siyempre. Hindi na yon. Hindi pa ito handa. Kailangan ko pang ayusin. Magpahinga ka muna roon at hintayin mo ako. Pinaghirapan ko ito. Masarap ang hapunan ngayong gabi. Subukan mo ang specialty ko, twice cooked pork. Ethan, masarap.
Mahal, hindi na tayo kailangang umorder ng takeout. Ang galing nito. Tama. Hindi mo na kailangang umorder. Pinaghirapan mo ang pagluluto ngayon. Ako na ang maghugas mamaya. Hindi na kailangan. Ako na ang bahala sa mga gawaing bahay. Magpahinga ka na lang sa bahay. Ang paghugas, pagluluto, lahat ay akin na. Ellen, Ang bait mo. ang eksenang ito, isang klasikong kwento ng panlilinlang. Masarap. Mahal, hanggang ngayon, hindi ko alam kung ano ang trabaho mo. Nagtatrabaho ako sa seguridad. Ang galing naman, ha? Malaki siguro ang sahod mo. Tungkol doon, mga 500 piso kada buwan. Kapag naalala ko na ang lahat, talagang babayaran kita ng maayos. Ililibre kita ng masarap na pagkain, at mag-enjoy tayo. Hoy, Lanan, tingnan mo, may bituing kumikislap. Mahal, parang ang laki-laki ng bahay na ito. At ang ganda ng hangin. Malaki lang talaga. Malayo lang ang lokasyon. Talaga? Sa tingin ko ayos na ayos ito. Magkano ba ito? You, Ano ng problema? siguro mga 100,000 piso. 50,000. Ellen, at hulugan pa rin. Hoy, hindi ba't may deposito kang 1,000,000 piso sa akin? Ay, hindi na kailangan, hindi na. Gamitin na lang natin lahat para bumili ng property. Bumili tayo ng 10. May kutob ako. Natiyak na tataas ang halaga nito. Ang nasa harap mo ngayon ay lupang tiwangak lang. Lupang tiwangak. Dadalhin kita doon. May tambakan ng basura doon. Tambakan ng basura. Ellen, 7 araw na, wala pa rin akong maalala. Pero, anong ginagawa mo? pupunta ako sa sisi. Ano nang ginagawa mo? Wala. Ay. Ikaw. Naliligo ka. Ha? Aalis na ako. Sige, di mo na kailangan akong ihatid. Mahal, ang ganda ng benefits sa kumpanya mo. May special car service pa sila. Hindi ito special car. Shuttle lang ito. Pasok na ako. Boss. Simula nang sumabay ako sa'yo, sa larong 9 to 5 na to, di na ako makatulog ng maayos. Bakit ba talaga kailangan mong magpanggap na security guard at lokohin si Andrea? Sasabihin ko ba sa kanya ang totoo kong pagkatao at gawin siyang laging mag-alala? Kumusta ang ipinasisiyasat ko? Si Andrea Santos, 25 taong gulang, isang mayamang tagapagmana, isang kilalang taga-disenyo ng alahas, dating CEO ng mga alahas ni Santos, nasa top 10 sa Global Rich List, hindi ka na dapat security guard, dapat sugar baby ka na lang. Paano siya napunta sa ganitong kalagayan? Ayon sa balita, 7 araw na ang nakalipas, may naganap na pagpatay sa estate ng pamilya Santos. Pumanaw ang ina ni Andrea. Ang kanyang stepfather na si Ricardo Cruz ay nasa malalim na koma. Hindi alam kung nasaan si Andrea Santos. Ang mga alahas ni Santos ay pinamamahalaan na ngayon ni Daniel Cruz. Siya sa atin mo nga ang scene na ito, si Daniel Cruz. Nauunawaan. Nandyan ka na. Nahanap na rin kita. Sino ka? Anong ginagawa mo rito? Hindi mo man lang nakilala ang boses ko? Hindi mo man lang nakilala ang boses ko? Ako si Ryan. Ryan, Anong nangyari sa'yo? nawala ang memorya ko. Kaya, hindi ko naaalala kung sino ka. Nawala ang memorya mo? Sumama ka sa akin pauwi. Pangako, hahanap ako ng pinakamagagaling na doktor para gamutin ka. Hindi ako sasama sa'yo. Kapag umalis ako, mag-aalala ang asawa ko pagbalik niya. Asawa? Si Gabriel Reyes ba ang pinag-uusapan mo? Siya ang tagapagmana ng pinakamakapangyarihang pamilya at konglomerato, ang panganay na anak ng pamilyang Reyes. Gabriel Reyes, ang korporasyon ng Reyes, ay mortal na kaaway ng mga alahas ni Santos. Impossible. Asawa ko ay isang gwardiya lang.
Huwag mo akong sundan. Nasaan ako? Bakit mo ako dinala rito? Bahay natin ito. Ako si Daniel. Maligayang pag-uwi, Binibining Santos. Gusto ko nang umuwi. Mababahala ang asawa ko kapag hindi niya ako nakita. Ito ang tunay mong tahanan. Kailangan mong magpahinga ng maayos. Maghanda ng malinis na damit para sa pagpapalit ni Binibining Santos. Opo, sir. Ginoong Cruz. Paano mo siya pinayagang makabalik ng buhay? Julie, gawin mo lang ang dapat mong gawin. Ginoong Cruz, nagkakamali ka. Nag-aalala lang ako para sa iyo. Siya nga pala, may amnesia siya ngayon. Mula ngayon, sa harap niya, mag-ingat ka sa sasabihin mo. Opo. Patay ka. Sino ka? Bakit ka nandito? Dahil hindi kayang gawin ni Ginoong Cruz ang kailangan sa'yo. Ang nakakabistong bahaging ito. Ako na ang bahala sa'yo para sa kanya. Ah! Dugo. Ah! Anong ginagawa mo? Ginoong Cruz, ginagawa ko ito para sa ikabubuti mo. Daniel, bakit hindi mo ako sinagot kanina? May ginagawa lang ako. Abala. Naalala ko na. Naalala ko na ang lahat. Umalis ka. So, Daniel. Bakit mo ako gustong patayin? Andrea. Anong pinagsasasabi mo? Mahal na mahal kita, Andrea. Bakit ko naman gagawin yon? Ganoon ba? Bakit sabi niya? Ikaw ang nagsabi sa kanya. Napatayin ako. Ginoong Cruz, pakiusap, patawarin mo ako. Binibining Santos, lahat iyon ay dahil sandali akong naligaw ng landas dahil sa kasakiman. Gusto kong maging reyna ng lugar na ito, kaya ko kayo inatake. Pasensya na talaga. Ginoong Cruz, pakiusap, patawarin mo ako. Daniel, patawarin mo siya. Pagod na ako. Gusto kong magpahinga. Lumabas ka. Andrea, nandito lang ako, magbabantay sa'yo. Daniel. Daniel, gusto kong mapag-isa sandali. Sige. Daniel, ayoko sa pakiramdam na may nagmamatsyag sa akin. Sige. Halo, Halo. Leo, ako ito. pinaghihinalaan kong ang nangyari sa nanay mo ay may kinalaman kay Ryan. Mapagkakatiwalaan ba kita? Andrea. Hoy,
Pasensya na, boss, nahuli ako. Pumunta tayo sa bahay ng mga Santos ngayon din. Opo, sir. Anong ginagawa mo? Ako. Kausap ko lang ang isang kaibigan sa telepono. Hindi yan masunurin, di ba? Daniel. Magiging masunurin ako, pangako. Pwede bang hayaan mo akong mag-isa at magpahinga sandali, please? Ah! Kawawang bulag na babae. Ang galing mong tumakbo, no? Bakit hindi ka na tumatakbo ngayon? Ano ang gusto mo? Kung may gagawin ka sa akin, hindi ka palalampasin, Daniel. Ngayon, para kang ligaw na aso. Walang silbi. Huwag kang lalapit. Huwag kang lalapit. Leo, tulungan mo ako. Ay. Ako to. Ihahatid kita. Pakawalan mo siya? Andrea, bumalik ka sa akin. Sasama siya sa akin ngayon. Ginoong Cruz, ang pinakamahalaga ngayon, na manatili si Binibining Santos dito. Pwede mo akong parusahan mamaya kahit paano, wala akong pakialam. Daniel Cruz, tigilan mo yan. Hindi na kita paniniwalaan. Andrea, dahil ipinipilit mong sundin ang sarili mong landas. Huwag mo akong sisihin sa mga susunod na mangyayari. Kunin si Binibining Santos. Tungkol naman sa iba. Patayin. Okay lang, huwag kang matakot. Ryan, sasama ako sa'yo pabalik. Huwag mo silang saktan. Hindi kita pakakawalan. May pakinabang pa siya sa akin sa ngayon. Hindi niya ako papatayin. Ryan, Zoe, magtiwala ka sa akin. Ryan, Ha ha ha. Mahilig ka palang maglaro, ha? Makikilaro ako. Mamaya, isa lang sa inyong dalawa. Ang lalabas dito ng buhay. So, si Leo ba ang pipiliin mo? O ang minamahal niyang kapatid? hindi ako pipili. Hindi rin ako pipili. Ryan, Tatlo. nakikiusap ako, pakawalan mo sila. Dalawa. Magiging masunurin ako. Isa. Ryan, Isa. ah! Okay ka lang. ihahatid na kita sa bahay. Ikaw. Ginoong Cruz, hindi ka na pwedeng magpaputok, papunta na ang mga pulis. Hindi ka na makakatakas. Tara na. Alis. Umuwi na tayo. Hindi ba't sinabi kong ihahatid kita? Kevin, okay ka lang? Sa tingin ko kailangan kong pumunta sa ospital. Ako ang magmamaneho. Masakit ba? Hindi naman. Ikaw, bakit ang bait-bait mo sa akin? Gusto mo ba ako? Mag-asawa na tayo. Ang ibig kong sabihin. Naiintindihan ko ang ibig mong sabihin. Gusto ko talagang malaman kung ano ang itsura mo. Pwede ba tayong magkasama habang buhay? Siyempre naman. Maganda ang mga mata mo. Talagang gagalingin kita. Kailangan mo bang sagutin ngayon? Paano kung importante? Saglit lang. Hello. Gets ko. Pinapapunta ako ni Atty. David Ramos sa kanyang law office. Ngayon na. Ang nanay mo, bago siya pumanaw, ipinagkatiwala niya sa akin na gumawa ng testamento kung saan ikaw ang itinalaga niyang tagapagmana. Heto.
Ang testamento. Impossible. Malusog na malusog ang nanay ko dati. Bakit siya bigla ang gagawa ng testamento? Mayroon bang espesyal na dahilan? Tungkol sa partikular na dahilan, hindi ko rin masyadong sigurado. Kung mayroon kang pinaghihinalaan, maaari kitang tulungan na magsampa ng kaso. Daniel Cruz. May ebidensya ka ba? Tama. Bukas ng hapon. Ang pulong ng mga shareholder ng mga alahas ni Santos. Kung wala ka, si Daniel Cruz ang natural na magiging acting CEO. Salamat sa paalala. Haharapin ko siya. Sasamahan kita. Handa ka na ba? Medyo kinabahan ako. Ayos lang. Nandito ako. Tara na. Sa boto ng Board of Directors, inatasang si Daniel Cruz bilang ang Executive Director ng mga alahas ni Santos. Salamat sa tiwala at suporta ng lahat ng shareholder. Tiyak na pamumunuan ko ang kumpanya upang maging nangungunang alahas. Tutol ako. Andrea Santos. Akala ko patay na siya. Paano nangyari na siya nga ito? Hindi ito ang lugar para magdulot ka ng gulo. Kung mayroon mang problema, pwede natin pag-usapan mamaya. May mga bagay na dapat sabihin ngayon. Actually, David. Nag-iwan ng testamento ang Chairwoman Caldwell na inililipat ang lahat ng kanyang shares kay Miss Andrea Santos. Kaya nga, ayon sa batas, si Andrea Santos ang mananatiling CEO. Daniel Cruz, ikaw ay tinanggal na. Andrea, nagbibiro ka ba kahit na mas marami kang shares? Bulag ka. Paano mo mapapamahalaan ang mga gawain ng kumpanya? May sekretarya naman siya, kaya ngayon, kanino kami dapat maniwala, Andrea? Para sa pangmatagalang pag-unlad ng kumpanya, dapat mo pa ring bitawan ang posisyon mo. Eksakto. Hindi matatanggi. Malakas ang iyong kakayahan sa negosyo noon. Pero bulag ka na ngayon, di ba? Tito, tita, kayo ang aking pamilya. Bakit ngayon tinutulungan ninyo ang mga taong hindi kapamilya? Para apihin ako. Bukod pa riyan, ito ang huling hiling ng aking ina. Sinabi ng nanay mo. Maaari mo lang manahin ang kumpanya pagkatapos mong ikasal. At sa kondisyon mo ngayon, sino ang gustong pakasalan ka? Narinig ninyo sila. Ito ang kagustuhan ng mga shareholder. May isa. Palayasin siya. Sandali. Hayaan ninyong ipakilala ko sa inyong lahat. Sa kanya, ito ang aking asawa. Mula ngayon, ang mga alahas ni Santos ay pamamahalaan ng aking asawa at ako. Anong nangyayari? Andrea, tumigil ka sa paggulo. Ano ba ang silbi ng pagpulot lang ng kahit sinong lalaki? Ano ang punto? Ano ang maibibigay niya sa mga alahas ni Santos? Eksakto. Sa tingin ko, para sa kumpanyang ito, si Daniel ang dapat na magpatuloy. Kahit sinong lalaki lang, galing siya sa makapangyarihang pamilya ng konglomerato. Ang anak ni Chairman Reyes, ang SC ng korporasyon ng Reyes. Kung kahit sinong lalaki lang siya, ano ka? Hindi ako. Ubo. Tama, ako ang CEO ng korporasyon ng Reyes. Teka, sabi mo lang, kung ganoon, magpakita ka ng ebidensya. Kevin, magtrabaho ka na. Ginoong Reyes, gaya ng inyong utos. Nakuha ko na ang titulo ng mga alahas ng Kanlurang Tarantahan. Nagkakahalaga ito ng 10 bilyong piso bilang regalo sa kasal para kay Binibining Santos. Ipagpatuloy mo. Gayon din, 2 beachfront villa, 5 Rolls Royce, at 2 pribadong jet. Pribadong jet din. Sobra na. Hindi ba ganoon naman ang mga dominante at makapangyarihang CEO sa mga pelikula? Tingnan ninyo mga kasama. Mga kasama, kung ang mga alahas ni Santos ay magtatalaga kay Binibining Santos, bilang CEO, ang korporasyon ng Reyes ay walang pasubaling, sususuportahan ang mga alahas ni Santos. Ako, sinusuportahan ko si Ginang Santos. Sang-ayon ako. Ikaw. Lahat ay nagtaas ng kamay. Daniel. Mahal kong kapatid. Hindi ganoon kadaling hawakan ng posisyong iyan. Pagsisisihan mo ito.
Salamat sa ngayon. Ito naman ang dapat kong gawin. Hayaan mong itanong ko sa'yo, kailan mo nalaman ang tungkol sa pagkakakilanlan ko? Si Daniel lang nagsabi sa akin. May mga bagay kang itinatago sa akin ngayon. Ako ang iyong mga mata. Ano mang kailangan mo, sabihin mo lang ng direkta sa akin. Pirmahan mo. CJ, pirmahan mo ng maayos. Hindi pa kita naayos ngayon. Ano ito? Ano ang ginagawa mo? Naglilinis lang ako. Biglang bumagsak mula sa itaas ang bagay na ito. At bang, tinamaan ako sa ulo. Umalis ka na. Ginoong Cruz, gayon na lang ba tayo sa suko? At panunuorin na lang natin si Andrea, kunin ang kumpanya, at hahayaan mo siyang mabuhay ng maligaya magpakailanman, kasama ng ibang lalaki. Ginoong Cruz, kailan pa naging pagkakataon mo, nasabihan ako kung ano ang gagawin, ha? Mga walang kwenta. Ako na lang ang gagawa ng lahat. Talagang nagulat ako sa'yo sa kumpanya kanina. Hindi ko alam na nandoon si Kevin. Nawalan ng preno. Ano ng problema? O wala. Andrea, sa totoo lang, si Kevin, mahilig siyang magbiruan kapag wala ako. Pero mabait naman siya. Kung sakaling wala ako, maaari kang humingi ng tulong sa kanya. Kumain ka ng tama araw-araw. Bakit bigla mo tong sinasabi? Nakakabit ba ang seatbelt mo? Evek. Ako. Mahal na mahal kita. Ikaw. Ako, mahal din kita. Nakuha ko na ang deed ng paglilipat ng ari-arian ng mga alahas ni Santos. Record. Pasyenteng si Leo Vance dahil sa malubhang sakit noong ika-25 ng Setyembre taong 2024 sa ganap na alas 9:35 ng gabi ay pumanaw na. Binabati kita, ma'am. Ang iyong operasyon sa corneal transplant ay napakagaling ang resulta. Salamat, doktor. Salamat, doktor. Sino ang donor? Gusto kong personal na pasalamatan sila kasama ng asawa ko. Pinapanatili kong kumpidensyal ang impormasyon ng donor. Nasaan na ang asawa ko? Nasaan si Leo? Leo. Si Leo. Siya. Ano na nangyari sa kanya? Si Leo, pumanaw na siya. 1 oras na ang nakalipas. Pumanaw na. Pumanaw. Impossible. Hindi. Kailangan kong hanapin siya. Marco. Pakasal na tayo. Huwag kang magsisi. Mula ngayon, ako ang magiging tagapagtanggol mo. Palagi kitang iingatan. Hanggang sa hindi mo na kailangan ang proteksyon ko. Hindi ba't ipinangako mong iingatan mo ako magpakailanman?
Gising, sinungaling ka. Napakasinungaling mo. Nagsinungaling ka sa akin. Malas ka, ikaw ang nagdala ng kamalasan sa anak ko hanggang sa mamatay siya. Ngayon ay ginugulo mo pa siya? Kung hindi dahil sa pagdadala mo ng dugo ng pamilya Vance, bakit ko ibibigay sa iyo ang cornea niya? Bakit ko papayagang makita mo siya sa huling pagkakataon? Buntis ako. Rinig mo ba yon? Magkakaanak na tayo. Magiging tatay ka na. Heto ang 10 milyong piso. Sapat na yan para sa iyo at sa bata para mabuhay sa ibang bansa. Sana hindi ka na bumalik pa. Dahil sa tuwing nakikita kita, naaalala ko ang aking anak. Pasensya na. Matandang Sorrow, saan mo itinago ang kapatid ko? Hayaan mong sabihin ko sa'yo, Ryan, si Andrea ay manugang ko. Wala kang pakialam kung saan ko siya ipadala. Hindi mo ba, kinuha na ang mga alahas ni Santos, pinapayuhan kitang malaman mo ang iyong lugar. Sige, kahit itago mo ang kapatid ko, sa dulo ng mundo. Mahahanap ko siya. Sige, gawin mo. Gising ka na. Sino ka? Nasaan ito? Gabriel, kakalipat mo lang ng puso. Sabi ng doktor. Baka magdulot sa'yo ng coma. Baka magdulot ito ng pansamantalang amnesia. Gabriel? Ang kambal mong kapatid, ang naglipat ng puso niya sa'yo. Ganyan ka nailigtas. Ibinigay niya ang puso niya sa akin. Nasaan na siya ngayon? Pumanaw na siya. Pumanaw na? Gabriel. 8 taon, gising ka na rin sa wakas. Gabriel, Siya ang iyong kasintahan noong bata pa. ang pulong sa mga alahas ni Santos ay nakatakda bukas ng alas 3 ng hapon. Ngayong alas 2 ng hapon, may pulong ng mga shareholder. Ang eksklusibong panayam sa buong mundo na orihinal na nakatakda ng alas 11 ng umaga ay kinansela. Bakit kinansela? Sinabi mo kanina na hindi ka tatanggap ng mga panayam. Eh di 30 minuto na lang ang natitira. Ayusin mo ang panayam. Pero, Dahan-dahan. simulan ng pagre-record. Siyempre, ang tagumpay natin ngayon ay hindi magagawa ng walang sipag ng bawat designer. Ang prinsipyong lagi naming itinatanim sa aming mga designer ay, Marco Reyes. Ikaw ba iyan? Kaya buhay ka pala lahat ng panahong iyon? at ang product placement. Hindi ba't sinabi ko sa'yo na hindi ka talaga pinapayagan na lumantad sa publiko? Sa tingin ko ngayon, matapos ang pagsusumikap ng aming mga empleyado, at ang tagumpay na naabot natin, kailangan kong magbigay ng interview para pasiglahin ang lahat. Anong klaseng interview ang ibibigay mo? Anong interview? Tatay, hayaan mo lang akong sabihin, sa tingin ko'y hindi tama. Ang paraan ng pag-isip mo. Panahon na ng multimedia ngayon. Kung mas marami akong interview, makakagawa tayo ng mga short clip para sa social media. Hindi maintindihan. Hayaan mo na, hindi mo maintindihan. Napaka-dinosaur mo naman. May iwan ka rin balang araw. Ang ugali mong ganito. Hindi ko na kailangang magbigay. Ay, hindi ako magbibigay. Hindi ako magbibigay. Akala mo mapapalitan mo ako? Nag-aantay ka rin ba ng iba? Nag-aantay ako ng isang matandang kaibigan. Ikaw, ano? Nag-aantay ako sa nanay ko. Saan pumunta ang nanay mo? Pumunta siya para kunin ang aming bagahe. Huwag kang aalis, ha? Sige. Gabriel. Ang tagal nating hindi nagkita. Ulanan. Maligayang pagbabalik. Salamat. Sino siya? Ito ang batang nakilala ko lang. Tara na. Sige.
Huwag kang aalis, ang cool. Ano ang tinitingnan mo, anak? May gwapong lalaki doon. Nakipag-usap ako sa kanya. Gwapong lalaki. Halika rito. Ano nang sinabi sa'yo ni Mama? Hindi ba't sinabi ko sa'yo na huwag kang makipag-usap sa mga estranghero? Nina, miss mo ba si Dad? Oo. Kaya magstay ka muna sa bahay ng ninang mo. Susunduin ka ni Mama mamaya. Sige. Maging mabait ka ha? Nakita ko na ang proposal mo. Huwag kang ma-pressure. E di lugi sila. Sige. Alaynan. Interesting itong babae na to ah. Bakit siya pa, kung makilala niya? Sa tingin mo, makikita niya ako. Elsat, Litsan. May late na tayo. Pasensya na, kailangan na naming umalis. Salamat. Pagbawiin ko na ang alaala ko, bibilhan kita ng kahit anong gusto mong kainin, kahit anong gusto mong inumin, at dadalhin kita kahit saan mo gustong magsaya. Huwag kang bawi sa sinabi mo. Ginoong de la Cruz. Ginoong Cruz, maaga ka palang narito. Hindi ba alas 3 ang meeting? Mukhang hindi ka masyadong nasisiyahan sa proposal mo. Hayaan mo munang tingnan ni Ginoong de la Cruz ang sa amin. Talagang magkamukha, kayong magkapatid. Hindi ko man kayo nakilala noon. Ngunit kahit ngayong nakikita ko kayo ng harapan, hindi pa rin ako makapaniwala. Gayon pa man, hindi mo ako kalaban ng kapatid mo. Ikaw naman, mas malala ka pa sa kapatid mo. Alam ng lahat na, ang korporasyon ng Reyes ang namumuno sa industriya ng alahas. Kaya't siguradong kami ang pinakamahusay na pagpipilian. Kumuha kami ng mga world-class na designer. Ang mga nakaraang proyekto ng kumpanya ninyo ay katanggap-tanggap. Ngunit ang proposal na ito, huwag mo nang ipakita at mapahiya pa kayo. Hoy, anong ginagawa mo? May hinahanap ako. Si Ginoong Reyes ng Korporasyon ng Reyes. Nasaang palapag siya? Sino ka? Ako si Andrea Santos. Bago ka ba? Hindi kita kilala. Isa ka bang malaking tao? Ang dating direktor namin dito ay Andrea Santos din ang pangalan. Ikaw si Andrea Santos. Pwede na akong pumasok, di ba? Guardia. Ako talaga si Andrea Santos. Impossible. Tawagin mo rito si Daniel Cruz. Tanungin mo lang siya. Si Ginoong Cruz. Guardia. Hoy! Ma'am, buti na lang dumating ka. Alam mo, ang tagal ko nang hindi pumapasok sa kumpanya. Hindi na nga ako nakikilala. Sabihin mo sa kanila na papasukin na ako agad. Magkakilala ba tayo? Huwag kang lumapit sa akin. Guardia. Ma'am, ikaw. Bulag si Andrea Santos. Kung magpapanggap ka, dapat mapaniwala ka naman. HMP. Magaganda ang mga proposal ng dalawang kumpanya. Matapos ang paulit-ulit na pag-uusap ng lupon ng mga direktor ng kumpanya, ang nanalong kumpanya ay mga alahas ni Santos. Sandali lang. May problema ang proposal ng mga alahas ni Santos. Kayo po ay Una, hayaan ninyo akong magpakilala. Ako si Andrea Santos. Lahat ng matagumpay na proyekto ng mga alahas ni Santos noon ay pinamunuan ko at ng aking design team. Ikinagagala kong makilala kayo. Ngayon, ang aking team at ako ay umalis na sa mga alahas ni Santos. May alitan sa loob. Naniniwala ako na ang mga alahas ni Santos sa ngayon ay lubos na walang kakayahang tapusin ang inyong proyekto. Ang aking team at ako ay sumali na sa korporasyon ng Reyes. Sino yan? Ginoong de la Cruz, ang korporasyon ng Reyes ay lubos na umaasam na makipagtulungan sa inyo. Sana'y pag-isipan ninyo itong mabuti. kung ganoon. Kailangan kong pag-isipang muli ang ating pakikipagtulungan. Ginoong de la Cruz, Ginoong de la Cruz. Hoy, hoy, hoy. Andrea Santos. Sandali lang.
May ayusin lang muna ako. May ayusin lang muna ako. Ang tagal na nating hindi nagkita. Tingnan mo kung ano na ang nangyari sa'yo. Problema ng proyekto ng sarili mong kumpanya. Tapos ako ang sinisisi mo. Zo, sumama ka sa akin pa uwi. Baliw ka ba? Paalala ko sa'yo. Sinira mo ang pamilya ko. Sinabi kong sumama ka sa akin. Hoy! Ginoong Cruz, sa tingin ko, ayaw talagang sumama ng binibining ito sa'yo. Ginoong Reyes, pamilya ko siya. Usapang pamilya ito. Gusto mo bang sumama sa kanya? Gusto kong sumama sa'yo. Wala akong choice kundi maging bayani. Tara na. Okay, wala nang tao ngayon. Pwede mo nang bitawan. Saan ka nakatira? Ihahatid kita. Mahal, kung saan ka nakatira, doon din ako. Sa tingin ko nagkakamali ka. Hindi ako si Marco Reyes. Ako si Gabriel Reyes. Kung hindi mo sasabihin kung saan, aalis na ako. Hoy, wala na akong mapupuntahan ngayon. Hindi mo naman pwedeng. Hayaan lang na mawala ng tirahan ang empleyado mo, di ba? Kevin, Hoy. pinapag-ayos ko ng kwarto ko si Kevin. Naghanap siya ng maglilinis. Diyan ka na lang muna. Sa guest room na lang ako matutulog. Mahal, na miss kita. Alam mo ba kung paano ako nabuhay nitong nakaraang 8 taon? Zo, ikaw. Huwag kang ganyan. Alam kong mahirap para sa'yo ang nakaraang 8 taon. Pero, Mahal, anong nangyari sa'yo? Zo, huwag. Wala namang ibang tao dito. Hindi mo na kailangang magkunwari pa. Zo, ikaw mismo ang nagsabi. Wala nang ibang tao sa kwartong ito at manugang kita. Hindi ba't medyo hindi ito tama? Anong nangyari sa'yo? Zo. Kontrolin mo naman ang sarili mo. Hindi ako sanay sa ganitong sitwasyon. Medyo, hindi ako comfortable. Hindi ko alam kung paano sasabihin ito o kung tatanggapin mo, pero ako si Gabriel Reyes. Hindi ako si Marco Reyes. Hindi ako naniniwala sa'yo. Maliban kung ipakita mo sa akin ang birthmark mo. Anong birthmark? Wala akong birthmark. Hindi ikaw. Huwag mong gawin yan. Yung birthmark dito. Wala akong birthmark dito. Kumalma ka. Wala akong birthmark. Kumalma ka. Kung ayaw mo talaga na dito ka tumira, humanap ka na lang ng ibang titirhan. Huwag ka na dito. Mananatili ako. Mag-empek ka. Nagbago ka. Hindi pa nga tayo nagkikita. Kaya nga, paano ako nagbago? Ha? Ano ng problema? Ay, anong ginagawa mo? Ikaw, ano nang ginagawa mong pumasok dito sa kalagitnaan ng gabi? Gusto ko lang makita. Makita ang ano, kalagitnaan ng gabi. Kailangan kong matulog. Lumabas ka. Lumabas ka. Huwag mo akong hawakan. Sabi ko huwag mo akong hawakan. Ako, Nasasaktan mo ako. hindi yun ang ibig kong sabihin. Wow. Ano nang ibig mong sabihin? Wala. Zo, teka, upo muna tayo. At pag-usapan natin ito. Hindi, pwede naman akong lumipat sa ibang kwarto. Dito ka lang. Hindi tama ito para sa atin. Ginagawa mo akong. Ako, Tatanungin kita ulit. Ano ang tawag mo sa akin? kalimutan mo na, Zo. Kahit manugang ang tawag, ang ganda pa rin pakinggan sa'yo. Manang-manang pa. Maging disente ka naman. Ano ba ang nagawa kong mali?
Naku, ang lupit ng babaeng ito. Inaano siya? Anong marka sa kapanganakan? Ikaw anong ginagawa mo? Naliligo. Ikaw, may banyo ka naman dyan, di ba? Huwag-huwag mo akong paglaruan. Pahiram ng tuwalya. Kumuha ka ng isang hibla ng buhok at mag-test kasama si Nina para makumpirma ang pagkatao mo, di ba? Gusto kong makita kung paano mo i-explain ang sarili mo pagkatapos. Para maiwasan ang mga ganitong pangyayari na muling mangyari, gumawa ako ng kasunduan para sa maayos na pagsasama. Unang tuntunin sa pagsasama, huwag pakialaman ang privacy ng isa't isa. Iwasan ang pagsubo. Ha? Huwag makialam sa personal na espasyo ng isa't isa. Itong part na ito, detalyado kong isinulat. Halimbawa, ang banyo. O ang sir, iyon ang ating mga pribadong espasyo. CJ, Kaya, ikatlong tuntunin, igalang ang isa't isa. Anong klaseng kalat ang sinulat mo? May nagawa ba akong hindi paggalang sa'yo? Sabihin mo sa akin. ganito ba ang paggalang mo sa akin? Ako, Gagamitin ko ang batas para protektahan ang sarili kong karapatan. Ang lakas mo namang magsalita. mag-iingay ka. Mas maingay ako. Pipirmahan mo ba o hindi? Hindi, ayaw ko. CJ, kung ayaw mong pumirma, sasabihin ko kay Kevin na humanap ng ibang pipirhan para sa'yo. Perma. Ipahid mo itong ointment 2 beses sa isang araw, umaga at gabi. Hindi ako na. Ako na ang gagawa, salamat. Sa totoo lang, nitong nakaraang 2 araw, ako ang mali. Pasensya na. Hanggat hindi ko nakukumpirma ang pagkatao mo, hindi na ako lalapit sa'yo. Huwag kang mag-alala. Lanan, Ryan, tandaan mong tulungan mo akong harapin siya. kaaway ko rin siya. Ang kaaway ng kaaway ko ay kaibigan ko. Magtatrabaho na ako bukas. Hindi ako takot sa'yo. Garcia, Bakit ba lagi niyang ginagawa to? Ano ba ang gusto niya? sa tingin ko, napapabayaan mo siya. Ang tagal na niyang kasama mo. Kung magsasabi ka lang ng ilang magagandang salita, babalik yan, di ba? Ang boses niya, parang narinig ko na yun dati. Alam ko, pwede ka nang umalis. Anong tinitingnan mo? Yung tao yon ang tinitingnan ko. Tatawagin ko ba siya para makita mo? Huwag na, okay lang. Narito ako para magsimulang magtrabaho. Marami tayong gwapo sa kumpanya. Nagkakamali ka. Ano nga ba ang gusto mo? Gusto kong sumali sa design department. Tungkol dyan, nagbitiw ang aking sekretarya. Interesado ka bang maging sekretarya ko? Hindi interesado. Gusto ko lang sumali sa design department. Matigas ang ulo. Kung ganoon, ikaw, mag-report ka sa gwapong yon. CJ. Bigla kong naisip na. Hindi naman pala masama ang maging sekretarya. Ako na ang magiging sekretarya. Magre-report pa rin ako sa kanya. Hindi na kailangan. Pwede ka na lang mag-report sa akin para sa posisyon ng sekretarya. Kailan ka pwedeng magsimula? Ngayon na. Kung ganoon, gumawa ka nga ng kape para sa akin. Anong flavor? Anong flavor? Strawberry. Strawberry flavor din ang gusto mo. Rin. Wala. Kape. Kape ang ilalagay mo sa tasa na to. May problema ba? Walang problema. Anong tinitingnan mo? Ikaw ang tinitingnan ko. Sawang-sawa ka na ba sa pagtingin? Ay, magtrabaho ka muna. Ang bilis mo.
Masaya ba to? Aalis na ako para di ka maabala. Bakit di mo kunin? Gabriel, sige. Palitan mo na talaga ang sekretarya mo, ha? Mag-usap tayo. Bakit mo siya sinasaktan? Sino ka? Anong pakialam mo? Ayos lang. Hindi naman masakit. Tungkol sa pagpapalit ng sekretarya, nag-resign ka, di ba? Kaya normal lang na kumuha ako ng bago, di ba? Sinabi kong magre-resign ako, at papayag ka lang. Nag-resign ka, mapipigilan ba kita? Ito, sino ba itong babae? Ang kapal ng mukha. Siya ay paano ko ba sasabihin? Hayaan mong magpakilala ako. Ako ang nobya niya. Nobya. Hindi naman ganoon. Ito lang. Anong ibig mong sabihin? Hindi naman ganoon. Noong nakarete ka sa kama, ako ang nag-alaga sa iyo sa loob ng 8 taon. Ngayong gumaling ka na, at ayaw mo na sa akin, ganoon ba? Hindi ganoon. Wala akong alaala noon. Ganito ba ang ginawa mo sa nakaraang 8 taon? Hindi ko maalala. Gago. Anong karapatan mong saktan siya? Paano kung ako ang manakit sa kanya? Hindi naman masakit. Wala sa inyo ang matinding nanakit. Bakit mo siya niyayakap? Bakit mo siya hinihila? Kayong dalawa ay hindi. Ako ang humihila sa kanya. Kayong dalawa ay hindi. Kevin, umalis ka dyan. Ikaw, bilisan mo at umalis ka. Hoy, sandali lang. Meron siyang, wala ba siyang birthmark? Ilabas mo siya, ilabas mo siya, ilabas mo siya. Hindi niya ibig sabihin iyon. Hoy, hindi iyon ang ibig kong sabihin. Hindi iyon ang Sige. Bitawan mo ako. Ano sa palagay mo ang nangyari sa kanya? Para siyang rebentador. Tungkol lang sa isang birthmark ang tinanong ko. Ang tagal na ni Isabel kay Gabriel. Ni hindi man lang siya nakahawak sa kanya, maaari tayong maging magpartner. Dahil hindi siya makagawa. Hindi? Oo. TSS. Paano mo nalaman yan? Alam ng lahat sa kumpanya. Alam ng lahat sa kumpanya? Oo. Pamilyar na pamilyar ang boses mo. Paborito ng mga babae, di ba? Nagkita na ba tayo dati? Naalala ko na. Ikaw si Kevin, di ba? Tama. Kevin de la Cruz. Di ba dati ay kasama ka ni Marco Reyes? Mahabang kwento yan. Paikliin mo, ang dalawang iyon ba ay iisa lang na tao? Kung iisa lang silang tao, edi ang cornea mo, saan nanggaling yun? 8 taon na ang nakalipas na aksidente si Marco, at ang puso niya ay itinransplant kay Gabriel. Mali ang taong hinanap ko. Hindi talaga siya si Marco. Kalimutan mo na yan. Sinunod ko ang mga tagubilin mo, at naibsan ang mga pagdududa ni Zoe. Pero sa paggawa nito, talaga bang nakakatulong ito sa kanya? Patay na si Marco Reyes. Ang nakaligtas ay si Gabriel Reyes. Sige. Pagkagising ko pa lang, ipinaalala na sa akin ng tatay ko ang lahat. Kung sino ang tunay kong pagkatao. Sino nga ba talaga ako? Ang bagay na ipinagawa kong imbestigahan sa'yo, wala ka pa ring nahahanap. Ibig mong sabihin, ang mga doktor na humawak sa aksidente ni Marco Reyes, wala ni isa sa kanila ang mahagilap. Magpatuloy ka sa pag-imbestiga. Huwag mong palampasin ang kahit anong detalye. Ang resulta ng ANE test. 3 hanggang 5 araw. Sa lalong madaling panahon, Sige. Doktor, Nakuha na. ang oras. HM, 3 hanggang 5 araw. Pakiusap, doktor. HM, Sa lalong madaling panahon, HM. huwag mo ako. si New Lim, ang project manager ng grupo ng Asul na Karagatan. Hindi ba't sabi mo, mahirap siyang makontak? Inimbestigahan ko, mahilig siyang maglaro ng bilyar.
Bukas, magkikita tayo sa pool hall. Narito ang kanyang impormasyon. Salamat, ang galing mo. Paumanhin. Ang paunang trabaho ay nagawa ko na para sa'yo. Tungkol naman sa susunod na disenyo ng alahas, sa'yo ko na iiwan ang lahat. Huwag kang mag-alala, ako na ang bahala sa kanya. Pwede ka nang umalis. Hello. CJ. Oh, pasensya na. May sasabihin ako sa iyo. Enan, Yung meeting mamayang 2:00 ng hapon, baka hindi ako makadalo. kung gayon, pakisabi sa lahat na, kanselado na ang meeting mamayang hapon. Ah, personal kong bagay ito. Hindi mo naman kailangang gawin iyon. May gagawin din ako. Ginoong Reyes, batay sa paghahambing ng gene sequence na ito. Sa pagitan mo at ni Nina, ang biological na relasyon ng magulang at anak, sabihin mo na lang ng diretso. Anak ko ba siya o hindi? Hoy, ano ba ang nagmamadali? Uminom muna ako ng tsaa. Ay, ubos na ang tubig. Ay, nakakainis. Ito ba ang report ko? Ah, oo nga. Kunin mo, kunin mo. Bakit parang may kaba ako? Anong ginagawa mo rito? Ah, nagpapatingin ako. Sa men's clinic. Sa men's clinic. Ano ba? Ah, ayos lang, lalaki ka naman. Gets ko, gets ko. Gets mo ang ano? At alam na ng lahat sa kumpanya. Okay lang. Hindi alam ng lahat sa kumpanya. Hindi iyon ang iniisip mo. Mabuti naman ang pakiramdam ko. Wala akong problema. Ano ang sabi ng doktor? Huwag kang gumalaw. Hoy, huwag. Hahaha. Eksakto sa iniisip mo. Eksakto sa iniisip mo, wala ba akong karangalan? Bakit ka nandito sa ospital? Medyo sumasakit ang tiyan ko, kaya nagpatingin ako. Sasamahan na lang kita. Hindi na kailangan. Parang, wala na namang problema. Dahil nandito ka na, dapat ka pa ring magpatingin. Talagang hindi na kailangan. Tingnan mo lang, isang tingin lang. Pabalik-balik lang ang sakit. Nagparehistro ka na ba? Chairman Reyes. Sa palagay ko, may utang ka sa akin ng paliwanag. 2 milyong dolyar. Ilibing mo ang usaping ito. At huwag mong ikwento kahit kanino. Chairman Reyes, alam mo rin naman na, ang gusto ko ay hindi kailanman pera. 6 na milyong dolyar. Chairman Reyes. Kung ako lamang ang magpapakasal sa pamilya Reyes, at maging Mrs. Gabriel Reyes, saka lamang mapapanatiling lihim, ang usaping ito. Isabel Garcia. Ang kasakiman ay walang hangganan. Hindi mo naman gugustuhin, masira ang lahat ng pinaghirapan mong itayo, di ba? At saka, sa palagay mo ba, kung malaman ito ni Gabriel, hindi kanya kaya kamuhian? Depende yan. Sa halaga mo. Ano ang gusto mong gawin ko? Alisin mo si Zoe. At pangalagaan mong hindi na siya muling lalapit kay Gabriel. Huwag kang mag-alala, ganoon din ang iniisip ko. Doktor, Pasensya na, Binibining Santos. Na-crash ang sistema ng ospital. Nawala ang data ninyo. Pwede po bang humingi ng panibang sample? si Jay. Andrea, Anong gusto mo? puta, anong mga daya ang ginamit mo? Para akitin si Gabriel. Bantayan mo ang iyong bibig. Sa pagitan ko at ni Ginoong Reyes, puro profesional ang aming relasyon. Talagang walang anuman. Ginagamit mo ang disenyong ito para sa proyekto ng kumpanya. At nagpapanggap ka pang inosente. Ikaw na hamak na balo. Akala mo ba mayaman kang tagapagmana? Kung may kahihiyan ka man, umalis ka na ngayon din sa kumpanyang ito. Anong tinitingnan mo? Ang disenyong ito, kinopya niya ito sa henyong taga-disenyong si Lin. Plagiarist siya. Ang katulad niya ay hindi karapat-dapat sa kumpanyang ito. Tama ka. Ang disenyong ito, talagang kay Lin ito. Pero paano kung siya si Lin? Siya si Lin.
talagang imposible. Kaya hayaan niyong sabihin ko sa lahat ngayon, siya ang taga-disenyong silin, ang nakaraang proyekto kay Ginoong de la Cruz. Siya ang nag-close noon, tungkol sa proyekto ni Ginoong de la Cruz, binigyan ko kayo ng 3 buwan, wala sa inyo ang nakaisip ng kahit isang plano. Pero pagdating sa tsismisan, magagaling naman kayong lahat, mula ngayon, siya ang magiging punong taga-disenyo ng alahas ng ating kumpanya. Kung sino man sa, hindi umabot sa kanyang pamantayan, mag-empake na at umalis. Kasama ka. Gabriel, hindi mo ito magagawa sa akin. 15 taon na kitang kasama. Dahil na 15 taon mo akong kasama, kaya hinayaan kitang manatili sa kumpanya. Ang mga tao sa kumpanya, nagsiselos lang yan, lalo na si Isabel. Ano ba ang ginagawa niya sa kumpanya? Paano mo nalaman na ako si Lynn? Hindi ba't ikaw si Lynn? Ako nga. Bakit mahalaga kung paano ko nalaman? Kumusta ang gawa ko? Para sa akin, isa itong obra maestra. Tingnan mo, hindi ba tayo pwedeng magdisenyo ng puting agila at lagyan ng mga brilyante ang tuka? Tapos, huwag kang magmadali. Ang sining ay kadalasang nanggagaling sa Nandito na si Chairman Reyes. tatay. Bakit hindi mo man lang sinabing uwi ka? Magpapasundo sana ako sa'yo. Naalala mo pa, na may tatay ka? Sinabi ko sa iyong pakasalan agad si Isabel, at bigyan mo ako ng mga apo. Ano ang ginagawa mo rito? Tatay, ganito kasi, sa tingin ko, ang kasal ay pwedeng ipagpaliban muna. Gusto kong mag-focus muna sa karera ko. At ito naman ay si Lynn, ang bagong taga-disenyo ng kumpanya. Nagkaroon lang siya ng kaunting hindi pagkakaunawaan sa ilang mga kawani. Kaya, sinabi kong ako na ang bahala. Bahala ka. Hindi mo na kailangang magpaliwanag. Kilala ko si Chairman Reyes. Hindi ba't sinabi kong huwag kang babalik? Napatay mo na, ang isa kong anak. Ngayon, bumalik ka, para saktan ng pangalawa kong anak. Paumanhin, Chairman Reyes. May dahilan ako sa pagbabalik. Alam ko ang nararamdaman mo. Nang pumanaw ang kapatid kong si Gabriel, aksidente lang yon, di ba? Ngayong bumalik na si Andrea, maaari pa siyang kumatawan sa kumpanya natin at magdisenyo ng mga produkto para sa atin. Magkakasama tayong lalago. Maganda naman yon, di ba? Ang perang ibinigay mo sa akin noon, ibabalik ko sa iyo bawat sentimo. Huwag mong sabihin yan. HMP. May prinsipyo ka pala, ha? Kung ganoon, umalis ka na sa kumpanya ngayon din. Hoy, teka, maging makatwiran ka naman. Tatay, ganito kasi. Naalala mo ba yung Blue Ocean Project? Pinag-uusapan ng kumpanya natin noon, hindi ito naisara ng mga tauhan natin. Sa pamumuno ni Lynn, matagumpay naming naisara ang proyekto. 10 milyong pisong proyekto. Sa tingin mo sapat na ang 10 milyong piso para manatili ka? Huwag mo na akong makita sa kumpanyang ito muli. Hindi, tatay, 10 milyong piso talagang. Matagal ka nang hindi nakakabalik. Tatay, mahirap kumita rito. Chairman Reyes. Paumanhin po, kung pipilitin nating umalis si Ginang Reyes ngayon, hindi maganda para sa kanya o sa bata. At ang pamilya Cruz. Sige na. Naiintindihan ko, maaari ka nang umalis. Ginoong Reyes. Ang galing mo magbilyar. Alam kong mahilig ka sa bilyar, kaya dito ko inayos ang ating usapang negosyo. Ito ang aming jewelry designer. Malamang pagod ka na sa tagal mong naglalaro. Uminom ka muna ng kape at magpahinga. Magpapakilala na ako. Ako si Andrea Santos. Ako ang kinatawan ng aming kumpanya para pag-usapan ang proyektong ito. Salamat, walang anuman. Binibining Santos, marunong ka bang magbilyar? Alaynan. Hindi siya gaanong magaling. Ayos lang kung hindi ka magaling. Pwede kitang turuan. Sige lang. Ikaw na ang magtrabaho. Ako na ang bahala dito. Babalik ako agad. Binibining Santos, ito ba ang unang beses mo maglaro ng bilyar? Ginoong Neo, sandali lang. Gusto ring makipagtulungan sa inyo ng mga alahas ni Santos. Ginoong Cruz, maupo po kayo. Binibining Santos, magsisimula na ba tayo? CJ, Ayos. umabante ka ng bahagya. Hawakan mo ang tako. Relax lang ang kamay mo. Evek. Subukan mo man tira. Ginoong Neo, parang yung distansyang ito Binibining Santos, ay nakakadagdag ng kaunting hiya sa akin. ano naman ang masama kung nahihiya ka? Ginoong Reyes, ang lakas ng loob mong manuntok sa akin. Hindi ba't dapat ako ang pakikipagtulungan mo? Pwede kong piliing hindi. Kami pang ibang kumpanya ang naghihintay sa akin, na desperadong gustong makipagtulungan sa akin. Di makipagtulungan ka sa kanila. Sige, walang problema. Ginoong Cruz. Sa pagkakataong ito, napagpasyahan ko na, makikipagtulungan ako sa kumpanya mo. Ikinagagalak kong makipagtulungan sa'yo. Ako rin. Ikinagagalak kong makipagtulungan sa'yo. Di magbilyar muna tayo.
Kasalanan ko ang lahat ngayon. Hindi lang ako nakakuha ng partner. Kinuha pa ni Daniel ang deal. Hindi ka nagkamali. Kasalanan niya yon. Pero ang resulta, hindi ko naisara. Ang kolaborasyong ito. Okay lang. May iba pang pagkakataon, wala talaga yon. Seryoso, bakit ka pa rin malungkot? Hoy! Hoy, hindi ka ba tumitingin sa ilaw kapag tumatawid? Oh. Hindi ba masarap? Masarap. Kain ka rin. Masarap ba? Hindi gaanong matamis. Mas maganda kung may strawberry jam. Tikman mo. Masarap ba? Hindi gaanong matamis. Kung lalagyan mo ng strawberry jam, baka mas sumarap pa. Naghahanap ka ba ng inspirasyon sa disenyo dito? Okay lang. Aayusin ko ang isang pribadong creative space para sa'yo. Pribadong creative space. Para makapagpahinga ka dito. Mag-focus ka lang sa mga design mo. Handa na ang lahat para sa'yo. Ang kinabukasan ng kumpanya ay nasa mga kamay mo na. Ang pag-upo ko rito. Hindi naman talaga tama, di ba? Umupo ka. Ito ang upuan ko. Kung sabi ko ay tama, tama yan. Talagang hindi tama. Tama. Anong tinitingnan mo? Naghahanap ako ng inspiration. Sa mukha ko hahanap ng inspiration. Bakit naman hindi? E di tingnan mo ng mabuti. Nakahanap na ako ng inspiration. Nagdadrawing ka pa rin hanggang ngayon? Akala ko umuwi ka na. Kagagaling ko lang sa meeting. Yitset, kaunti na lang natitira. Uuwi na ako pagkatapos nito. Ito pala ang inspiration na nakita mo. Sa mukha ko. May problema ba? Perfecto. Esan, CJ, bukas ka na mag-drawing. Uwi na tayo. hoy, kaunti na lang. Hoy! Anong nangyari? Sumasakit ang tiyan ko. Pupunta tayo sa ospital. Ginoong Neo. Kumusta ang proposal? Anong klaseng proposal ito? Basura, ito na ang pinakamagandang proposal namin. Ilang beses na kitang sinabihan. Huwag mo nang ipakita sa akin ang mga basurang proposal na ganito. Ginoong Neo. Sino ito? Nasa akin ang gusto mo. Ginoong Reyes, sandali lang po. Lumabas na ang resulta ng test. Ang paunang diagnosis ay pagbubuntis sa labas ng matris. Pagbubuntis sa labas ng matris. Oo, Hindi, pero paano natin ito haharapin? may dalawang opsyon ngayon. Ang isa ay operasyon para tanggalin ang fallopian tube. Ang isa naman ay konserbatibong paggamot. Pero ang panghuling plano ay dapat pagpasyahan ng pasyente at ang kanyang pamilya. Ah, ganun ba? Sige, pag-uusapan namin. Nauunawaan ko. Saan ka masakit? Alaynan. Medyo masakit ang bandang ibaba ng tiyan ko. At mas madalas akong umihi. Medyo nahihilo din ako. Tama nga. Anong tama? Kamakailan ba? May nakapag-date ka ba? O kaya naman, nagkita kayo ng pribado ng isang binata? Ikaw. Kevin. Kevin, Ha? nasaan mo nakita si Kevin? Kanina lang sa kumpanya. Hindi ba't sabay pa nga tayong nakasalubong sa kanya? Ang tarantado mo naman palagi. Hindi gagawin ni Kevin yon. Hindi ganoong klaseng tao si Kevin. Hindi, anong problema mo? Lumabas na ba ang resulta? Hindi. Hindi? Lumabas na. Lumabas na ba? O hindi pa? Nakuha na. May nangyari. Huwag mo sabihing may sakit ako. Hindi yan ang iniisip mo. Itong sitwasyon ay komplikado. Malaking bagay ito. Pero sa parehong oras, hindi talaga ito maliit na bagay. Sabihin mo na lang. Sige, ganito na lang. May itatanong lang ako sa'yo. Ikaw ba ay? Paumanhin po, sir. Maling test report po ang kinuha ko kanina. Ito po ang tama. Ang test report ni Binibining Santos. Santos, Jasmine.
Si Binibining Santos po, matinding appendicitis lang po. Hindi po ito pagbubuntis sa labas ng matris. Ha? Pagbubuntis sa labas ng matris? Hindi. Kaya pala nag-aalangan ka. Kanina. Paumanhin po talaga. Aayusin ko na po ang appendectomy ni Mrs. Reyes kaagad. CJ, huwag ka nang magkamali ngayon. Matulog ka na, matulog ka na. Tapos na akong mag-drawing. Ikaw na ang bahala sa susunod. Matutulog na ako. Hindi ba't itinago ko na to? Kailan mo kinain to? Mag-ikot ka pa ng isang beses. Mag-ikot ka pa ng isang beses. Kailangan mo munang makapag-utot. Sundin ang utos ng doktor. Bigyan mo ako ng tubig. Sabi ng doktor, hindi ka pwedeng kumain hanggat hindi ka nakakapag-utot. Konti lang. Para lang mabasa ang labi ko. Nasaan ang disiplina mo? Nitong nakaraang 2 araw, kailan ba ako uminom ng tubig? Kasama kitang nag-aayuno, di ba? Nagsisinungaling ka. Anong ininom mo kaninang umaga? Uminom ka ng gatas sa harap ko mismo. Intindihin mo, sinusubukan kong sabihin. CJ. Oh, di ba sabi ko? Hindi malaking bagay. Anong ginagawa mo? Wala. Nasa online na ang produkto mo, nakasela na. Alam mo yan, di ba? Kumusta ang resulta? Hindi mo alam? Ha? Okay lang. Okay lang. Bumalik ka na sa trabaho. Bumalik ka sa station mo. Balik ka. Lumingon ka. Lumingon. Kurbado ang sinturon mo. Ayan. CJ. Ang kakaiba mo ngayon. Nagsasanay lang ako. Mabuhay, mabuhay, mabuhay. Isang mainit na pagtanggap. CJ, lahat bumalik na sa trabaho. Ang benta ng Eternal Vow bracelet ngayon ay talagang napakataas. Lahat iyon ay dahil kay Andrea. Ang benta ay higit na lumampas sa mga alahas ni Santos ngayon. Salamat kay Andrea. Ang mga naunang disenyo mo, tinignan namin ng bawat isa. Ikaw talaga ang aming huwaran. Andrea, Hindi. Ito ay dahil sa sipag ng lahat. Bumalik na sa trabaho, lahat. bumalik na sa trabaho, bumalik na sa trabaho. May gusto ka bang sabihin? Ang insidente ng pangungopya ay iniimbestigahan pa rin. Ipagtatanggol namin ang aming karapatan sa legal na paraan. Ang aming produkto, ang Eternal Vow Bracelet, ay inilabas ng isang araw ng mas maaga. Umaasa ako na, si Ginoong Reyes ng Korporasyon ng Reyes, ay magsasagawa ng pampublikong paghingi ng tawad sa amin. Andrea, paano ka nakapangopya? Alam mo ba kung anong klaseng mga kahihinatnan ang dadalhin ng insidenteng ito sa kumpanya? Hindi ako nangopya. Huwag kang magsalita ng walang basehan, at kakapuri-puri lang namin sa iyo. Kung ako ang nasa kalagayan mo, hindi ko kayang manatili sa kumpanyang ito. Ulitin ko, hindi ako nangopya. Ano man ang mangyari, tiyak na patutunayan ko ito. Pigilan niyo ang tsismisan, kayong lahat. Nakita ko ang balita. Gumagawa ako ng pahayag sa inyong lahat dito. Noong gumuguhit si Andrea ng kanyang mga disenyo, nasa tabi ko siya, kaya mapapatunayan ko na hindi siya nangopya. At saka, tungkol sa pagkalas ng mga dokumento ng kumpanya, wala sa inyo ang ligtas. Tatawagin ko kayo sa aking opisina, isa-isa. Na nasira lahat ng surveillance camera ng kumpanya. Pero, tatawagin ko talaga sila para tanungin isa-isa. Imbestigahan ng husto ang bagay na ito. Wag na, ang mga sarili kong gawain. Kaya ko namang asikasuhin. Paano mo asikasuhin? Mukhang alam ko kung sino. Hello. Magkita tayo. Sa dating lugar. Hello, Ryan. Nasa akin ang gusto mo. Ano ang gusto mo sa akin? Ryan, matagal na rin tayong hindi nakakapag-upo at nakapag-usap ng maayos. Naalala mo pa ba ang restaurant na ito? Noong bata pa ako, gusto na gusto ko ang cake dito. Pero may mga sira ang ngipin ko noon, kaya hindi ako pinapakain ni Mama. Kaya tuwing Sabado, dadalhin mo ako dito ng palihim para kumain.
Sabihin mo na. Ano ang gusto mo? Anong araw ngayon? Anong araw ba ngayon? Kaarawan mo. Sana ay magkasundo tayo. Tulad ng dati. Sige. Hoy, narinig ko na, ang bagong produkto ng kumpanya mo. Ay napakasikat. Sino ang taga-disenyo? Gusto ko siyang makilala. Isa siyang panlabas na kasamahan, at ang apelyido niya ay Kane. Isabel Garcia. Kilala mo siya? Ikaw ang nag-anyaya sa akin dito. Tingnan mo ito, magugustuhan mo ito. Sa pamamagitan nito, mga alahas ni Santos ay yayaman ng husto. Higit pa sa pagkakilala sa kanya, ang bagong produkto ng kumpanya mo ay kinopya mula sa disenyo ko ni Isabel Garcia. Neo. Ginoong Cruz, nabigo mo ako. Neo, hayaan mong magpaliwanag ako. Tumahimik ka, hindi na kailangang magpaliwanag. Hindi na kailangang magpaliwanag dahil nasa akin ang lahat ng orihinal na disenyo. At ito, Ginoong Cruz, ano ang paliwanag ng mga alahas ni Santos sa pangungopyang ito? Apektado ba ng pangungopya mo sa gawa ng kapatid mo ang pag-unlad sa hinaharap? Mga alahas ni Santos ay haharap sa malaking bayad pinsala. Ginoong Cruz, mayroon ka bang sasabihin? Binibining Santos, noong huling tayo'y nagkita, nagkaroon ng hindi pagkakaunawaan. Sana hindi ito makaapekto sa ating pakikipagtulungan sa hinaharap. tulad ng sinasabi ng matatanda, hindi ako lilingon sa nakaraan. Ginoong Cruz, mga alahas ni Santos, pakibigay ang diretsong sagot. Hindi ito ang tamang panahon. Sagutin mo ang tanong ko. Ginoong Cruz, pakisagot. Nakakainis. Pakibigay ang diretsong sagot. Ako na ang inom para sa'yo. So, nagkamali ako sa paghusga sa iyo dati. Heto, tagayin kita. CJ, Umupo ka. Ikaw tumayo ka. Nagpapakain ka ba ng isda? Zo. Utang na loob namin sa iyo ang lahat ngayon. Tagayin din kita. 2 baso ang inumin mo. Marami ka namang ginagawa sa trabaho palagi, di ba? Sige, sige, sige. ay nga, bakit hindi sumama si Kevin de la Cruz? Malaki ang utang na loob natin sa kanya dito. Ano nang kinalaman niya dyan? Ang bagay na ito, tagumpay mo talaga ang lahat. Wala ka bang sasabihin? Ay, magpaparusahan ako ng 3 tagay. 3 tagay. Sa tingin ko pa rin. Huwag kang mag-alala. Hintayin mong matapos niya ang 3 tagay. Kain na tayo. Halika. Tagay sa'yo. Binabati kita. Salamat sa inyong lahat. Salamat sa inyong lahat. Kainin mo na ang pagkain mo. Hayaan mong sabihin ko sa'yo. Ito ang lalaking ito. Siya ang pinakamatagal na sa kumpanya, pero wala siyang magawang tama. Pagdating sa pag-inom, mas malakas siyang uminom kaysa kaninuman. Uminom ka pa ng 3 baso. Hindi na ako makakainom pa. Chen, ubusin mo na. Bakit maaga umalis si Chen? Ang bastos. Boss, nandito ako. Ay, ikaw ang uminom. Tapos ikaw. Umuwi ka na. Oy, dahan-dahan lang. Sa tingin mo, napasobra ako sa inom. Hindi. Makinig ka. Ha? Tinawag ko lang yung mga pangalan. Akala ko umalis na siya. Tapos itinaas niya yung kamay niya. Sabi hindi siya makainom. Tapos sabi ko sa kanya, siya ang magbabayad. Nagulat na nagulat siya, di ba? Ang galing mo talaga. Ang ganda ng disenyo mo. Ang ganda ng mga mata mo. Ang cute-cute mo. Ang ganda mo. Ano naman masasabi nila? Huwag mo silang pansinin. Tigil-tigilan mo iyang paghila sa damit ko. Anong ginagawa mo?
pamilya Reyes ay walang patutunguhan. Bumagsak ang presyo ng stocks. Ano pa ang magagawa natin? Paano kung agad nating ibenta ang ating shares? Madali lang sa'yo. Nasa delikadong sitwasyon tayo. Sino ang gagahol na bumili ngayon? Nababahala talaga ako. Bakit hindi mo ibenta sa akin? Magpresyo ka. Ay benta, ay benta, ay benta. Tatay. May isang bagay na talagang iniisip ko. Tungkol sa mga alaala ko sa nakaraan, wala akong maalala kahit isa. Pero ngayon, bigla ko lang. Patuloy kong inaakala na baka ako si Marco Reyes. Pero kung ako nga si Marco Reyes, wala akong birthmark. Hindi. Hindi. Ayos ka lang ba? Ha? Paano ka magiging si Marco Reyes? Huwag mo ngang simulan. Ang mag-isip ng mga walang kwentang bagay. Magpakasal ka na agad. Kay Isabel Garcia. Wala akong maalala. Hindi ako magpapakasal sa kanya. Ang kasal na ito. Dadaanin mo. Gustuhin mo man o hindi. Gabriel, sa tingin mo saan dapat natin gawin ang kasal natin? Dito o dito? Mabuti. Bago ako umalis, sa tingin ko kailangan na sabihin sa iyo, nag-resign na ako. Nakuha ko na. Sandali lang. Wala ka namang resignation letter. Akala mo ba ang korporasyon ng Reyes ay parang bahay mo, na pwede kang pumasok at umalis kung kailan mo gusto? Bahay mo ba ang korporasyon ng Reyes? Tama na yan. Zo, talunan ka pa rin. Ang posisyon bilang asawa ng CEO ay akin lang. Mag-usap lang. Bakit ang lapit mo? Nais ko ang isang masayang kasal para sa inyo. Sana'y magkaroon ka agad ng anak. Salamat. Gabriel, tingnan mo siya. Ano bang ipinagmamalaki niya? Tama na yan. Ang usapin ng pagtulo ng mga dokumento, maaari kong huwag munang ipagpatuloy, pero hindi ibig sabihin ay hindi ito nangyari. Tungkol sa mga bagay na ito, ikaw na ang bahala. Binibining Santos, aalis ka na lang ba ng ganito? Ano pa? Napansin kong, ang kakaiba mo, hindi mo ba sinabi noon, na dapat kong mabuhay ng maayos? Pero, si Gabriel, hindi ba siya mabuti sa'yo? Mabuti siya. Pero hindi ko talaga kayang tiisin. Araw-araw, nakatingin ako sa mukha niya, nakapareho ng kay Leo. Wala na ang namatay. Habang hindi mo makalimutan si Leo, kailangan mo ring makasama si Gabriel. Dapat kayong dalawa ang magkasama. Sabihin mo nga sa akin. Kaya bang, mahalin ng isang tao ang dalawang tao ng sabay? Ito ang 30% ng mga share ng Caldwell Jewels. Pinabigay ni Gabriel sa akin para sa'yo. Ang insidente ng plagiarism sa Eternal Vow bracelet ay talagang pagkakamali ko. Gagawin ko ang lahat para mabawi ito. Andrea, ano na naman ang ginagawa mo rito? Narito ako para sa meeting ng mga shareholder. Shareholder din ako. Kahit bumalik ka bilang shareholder, hindi mo ako matatakot. Talaga ba? Officer Reyes. Ginoong Daniel Cruz, pinaghihinalaan ka na namin ngayon, na may kinalaman sa isang kasong pagpatay, na 8 taon nang nakalipas. Ito ay isang warrant. Sumama ka sa amin. Paano nangyari yon? Wala akong kasalanan. Paano ito nangyari? Mukhang, ang posisyon ng CC na ito ay mapapa sa akin. May tutol ba sa inyo? Mabuti naman. Halika na. Tingnan natin ang bagong proyekto ng kumpanya. Magsalita kayo kung may mga tanong. Ano ng problema, Attorney? David, Binibining Santos, alam mong hindi sapat ang ebidensya para akusahan si Ryan. Bakit ka pa? Gumugulo? yan nga ang punto. Dahil palagi kong nararamdaman, parang may mali. David, pwede ba kitang pakisuyuan? Sabihin mo lang, kung kaya ko, tutulungan talaga kita. Gusto kong tulungan mo akong imbestigahan kung sino ang may hidwaan ng nanay ko bago siya pumanaw. Sige, Sandali lang. Hello? Ano? Nawawala si Nina. Tay! Nina, ang ganda-ganda mo ngayon. Siyempre naman, ngayon ang pinakamahalagang araw sa buhay ko. Hindi mo nga maayos ang maliit na bagay na to. Anong silbi mo? Nina, pasensya na.
Kung may susunod pa, tapos na ang career mo. Umalis ka na. Pinayagan na kitang pakasalan ng anak ko, tulad ng napagkasundoan. Sana ay, manatili itong ating sikreto magpakailanman. Chairman Reyes, pamilya na tayo ngayon. Huwag kang mag-alala tungkol sa sikretong ito. Sisiguraduhin kong dalhin ito hanggang sa libingan ko. HMP. Maging mabait ka. May malaking daga. Lumabas ka. Sino ang nagturo sa'yo na makinig ng palihim sa mga matatanda? Bitawan mo ako! Array. Ay, yang malikot mong bata. Ang kapal ng mukha mo. Nina. Sakto ang dating. Alisin mo siya. Kung hindi, ikaw ang may gawa nito. Bilisin mo. Nina! 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 Anong ginagawa mo rito? May nakita ka bang maliit na batang babae? Ganito kataas, malaki ang mga mata, at nakatali ang buhok. Wala. Hindi ko pa siya nakikita dati. Kakaiba, malinaw na ipinapakita ng tracker niya na narito siya. Salamat. Nina! 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 Hello! May kinalaman ba sa iyo ang pagkawala ni Nina? Nina, huwag mong isisi, lahat sa akin. Kapag nalaman kong may kinalaman ka sa pagkawala ni Nina, sasagutin kita, sigurado. Ikaw. Binibining Santos. Ipinapakita ng surveillance na ang huling lugar na nakita si Nina ay sa dressing room. Sa dressing room, Oo. Maligayang pagdating, mga mahal kong kaibigan at pamilya, sa engagement party ng aking anak na si Gabriel at ng kanyang nobya na si Nina. Anong ginagawa mo? Nasaan ang bata? Hindi ko alam. Anong bata? Sabihin mo sa akin, nasaan ang bata? Hindi ko alam. Salamat sa inyong lahat sa pagpunta sa aking engagement party tungkol sa seremonya ngayong araw. Magiging simple lang ito, sana ay makarating kayo ng maaga. sandali lang. Nawawala si Nina. Nawawala. Hanapin ninyo si Nina. Anong ginagawa mo rito? Sabi mo hindi mo nakita si Nina. Bakit nandito ang smartwatch niya sa dressing room mo? Hindi ko alam. Tiningnan mo na ang dressing room, di ba? Wala siya roon. Talaga? Bakit ipinakita ng surveillance na nang pumasok si Nina, nandoon ka at ang makeup artist? Tama. Huwag mong isiping hindi ko alam. Ang sikreto mo. Na-record ni Nina ang lahat. Pinayagan na kitang pakasalan ng anak ko ayon sa usapan.
Sana ay, panghabang buhay mong itatago ang sikreto natin. Gabriel, kailangan mong maniwala sa akin. Anong nangyari sa braso mo? Anong nangyari sa braso mo? Si Nina ba ang kumagat? Hindi. Saan mo itinago si Nina? Hindi ko siya nakita. Saan mo itinago si Nina? Ikaw. Anong problema mo? Ngayon ang aming kasunduan. Nawawala ang bata. Hanapin mo ang bata. Bakit ka nandito? Tatay, kung hindi natin mahahanap si Nina ngayong araw, hindi ko itutuloy ang kasunduang ito. Tao. Immobilize ang lahat ng kapangyarihan ng pamilyang Reyes. Baligtarin ninyo ang lugar na ito. Dapat ninyong hanapin ang aking apo na si Nina at ibalik siya. Ay. Masaya ba? Oo, masaya. Anong gagawin ko? Sa'yo? Daniel. Nababaliw ka ba? Kahit bata, hindi mo pinapatawad. Ayos ka lang ba? Bakit ka tumatakbo ng tumatakbo? Alam mo bang sobrang nag-alala? Si Mommy. Ayos lang, nasa ospital tayo. Sino ang nagbigay sa'yo niyan? Si Tito Daniel po. Hindi na kailangan. Mas mabuting bantayan mo siya ng 24 na oras. Binabalaan kita. Kapag hinawakan mo siya, ipaglalaban ko to hanggang kamatayan. Muntik na akong magpakasal sa iba. Siguro pagod na pagod ka nitong mga nakaraang araw. Ikaw rin, pagod ka rin siguro. Ngayong kasama na kita, hindi ako pagod kahit kaunti. Sa tingin ko, okay na tayo sa ganito. Ako. Mahal na mahal kita. Kaya, siguro, kung sino talaga ako, hindi naman pala mahalaga. Ano sa tingin mo? Ako. Ipapatulog ko muna si Nina. Iisa lang ba si Marco at si Gabriel? Na tao. Nina, nawawala na naman si Nina. Huwag kang masyadong nerbiyoso, sa umaga pa lang, naglalaro siya sa baba. Tingnan mo nga siya para sa akin. Medyo nag-aalala pa rin ako. Gagawa na ako ng almusal mo. Huwag kang masyadong mag-alala. Hindi ko hahayaang mawala ulit si Nina. Nina. Tinawag ka ni Mommy para mag-almusal. Ang kakaiba ng litratong ito. Bakit ba magkamukha silang dalawa? Kasi magkambal kami. Ito ako. Ito ang kapatid kong lalaki, at ito naman ang tatay mo. Hindi ito. Ito ikaw. Bakit? Kasi suot niya isang berdeng medyas at isang pulang medyas. Nakita ko ring suot mo rin iyan. Hindi ka tumitingin. Sa traffic light kapag naglalakad ka. Palagi mo bang iniisip na perpekto ka? Anong sinasabi mo? Red-green color blindness ako mula pagkabata, kaya ang naka-mismatch na medyas. Sa larawang ito ay ako, di ba?
Hindi mo lang ako nilinlang, nilinlang mo rin si Andrea Santos. Pinaniwala mo siya ng mali na si Marco ang may birthmark. Sa totoo lang, ang may birthmark ay ang pumanaw na si Gabriel. Ako si Leo, di ba? Ang dapat mangyari. Mangyayari rin sa bandang huli. 8 taon na ang nakalipas. Ginoong Reyes, ang kalagayan ng panganay mong anak na si Leo ay hindi maganda. Hindi siya angkop para sa bone marrow transplant na ito. Pwede bang maghintay pa si Gabriel ng kaunti? Ganito ang sitwasyon. Mabilis na kumakalat ang cancer cells. Gabriel, hindi na siya pwedeng maghintay pa. May 2 tayong opsyon ngayon. Una, ang eye transplant, ang bone marrow ng kuya, sa bunso, pero ang success rate ay hindi mataas. Ang pangalawang opsyon ay, ang eye transplant ang puso ng bunso. Sa kuya, ang success rate ay maaaring umabot ng 80%. Ginoong Reyes, mangyaring magpasya na kayo, alin ang ililigtas, at alin ang isusuko. Binigay ko sa iyo ang puso niya. Ang mismong puso niya. Binigay ko sa asawa mo ang cornea niya. Hindi ba dapat magpatuloy kang mabuhay bilang kapalit niya? Isinaalang-alang mo ba ang nararamdaman ko? Ang sa kanya? Hindi ba tayo karapat-dapat sa sarili nating buhay? Kung ganon, mas gugustuhin ko pang buhay pa siya. Nagkamali ako. Gusto ko lang na mamuhay ka ng maayos. Kahit na kaninong pagkatao pa ang gamitin mo. Maaari mo ba akong patawarin? Salamat sa pagsasabi ng totoo sa akin. Sa palagay ko, may isang tao na palagi nating hindi napapansin. Ang aking stepfather, si Ricardo Cruz, matagal na siyang gumising. Ngunit si Daniel ang nagkulong sa kanya, sa asylum. Gusto kong puntahan siya. Gabriel, nandito ka. Alam kong nagkamali ako. Patawarin mo ako ngayon. Kahit nahayaan kitang umalis, dinukot mo ang anak niya. Hindi ka patatawarin ni Andrea. Kailangan mong tulungan ako. Ilang taon na akong kasama ng pamilya Vance. Dahil nga matagal na tayo magkakilala, dapat kang sumuko. Sumuko. Hindi ako sisuko kailanman. Nasabi ko na ang kailangan kong sabihin. Ikaw na ang bahala sa sarili mo. Gabriel Reyes. Marco Reyes. Andrea, ang hindi ko makamit, hindi mo rin makakamit. Mahal, Iingatan kita palagi hanggang sa hindi mo na kailangan ng aking proteksyon. Mahal na mahal kita. Ikaw, mahal din kita. Kumusta na ang pasyente? Kritikal ang kalagayan ng pasyente. Marami siyang kailangang dugo. AB negative ang kanyang blood type, pero kulang ang supply sa blood bank namin. Ako na ang magdodonate. Sige, sumama ka sa akin. Titignan muna natin kung tugma ang dugo mo. Binibining Santos. Doktor, pakiusap, kailangan niyo siyang iligtas. Kahit gaano karaming dugo ang kunin niyo, wala akong pakialam. Ang bawat tao ay pwedeng mag-donate ng hanggang 400 cc kada araw. Delikado sa iyo kung masyadong marami. Basta maligtas siya. Kahit maubos ang dugo ko, wala akong pakialam. Pakiusap, Gagawin namin ang lahat ng aming makakaya. ano ang nangyayari? Ginawa na namin ang lahat ng aming makakaya. Pakiusap, tanggapin ang aming pakikiramay. Ano ang ibig mong sabihin? Gabriel Reyes? Paano ito nangyari? ano ang ginagawa niya doon, kaibigan niya? Kakakita lang namin. Ay, Hoy, pasensya na. Arf, Saan masakit? kahit saan. Kahit saan.
Nag-aalala ka talaga sa akin, ha? Nasaan si Mina? Nahuli na siya. Naalala ko dahil sa nangyari. Dapat tayo ang umatake. Kay Ryan. May plano ako. CJ, malapit nang matapos ang oras. Dapat pamilyar na kayong lahat. Kay Binibining Santos ngayon, kaya hindi na kailangan ng karagdagang pagpapakilala. Inaasahan ko ang isang matagumpay na pakikipagtulungan ng ating dalawang kumpanya. Anong ginagawa mo rito? Karamihan ng mga ari-arian ng nanay mo ay nailipat na sa pangalan ng tatay ko noon pa. Lahat ng tindahan, mga ari-arian, mga lupain. Lahat ngayon ay pag-aari na ng tatay ko. Para maging tumpak, iyon ay pag-aari ng tatay mo, hindi sa iyo. Ang isang taong may kapansanan sa pag-iisip ay walang ganap na kakayahan para sa mga gawaing sibil. Ang anumang pag-aalis ng ari-arian ay itinuturing na hindi wasto o nakabinbin sa pagpapatibay. Attorney. David, ang kuya kong ito, marahil ay hindi naunawaan ang ibig sabihin noon. Bakit hindi mo siya ipaliwanagan? Ayon sa Civil Code, sinasabi ng Article 35 na ang isang guardian, maliban na lang para sa kapakanan ng ward, ay hindi maaaring magbenta ng ari-arian ng ward. At pareho kayo ni Binibining Santos, ay mga tagapagmana ni Ginoong Cruz. Ibig sabihin, may parte rin ako. Sa ari-ariang ito, tama ba? Huwag kang magdiwang ng maaga. Dad, ikaw naman ang magsalita. Daniel Cruz, anong ginagawa mo? Hindi ako baliw. Ang kapatid mo ang nagkulong sa akin. Hoy, anong ginagawa mo? Sabihin mo lang kung kanino mo. Ipinapamana ang ari-arian. Yun lang. Daniel Cruz, ama mo siya. Officer. Daniel Cruz. Ikaw ngayon ay pinaghihinalaan sa ilegal na pagkakakulong kay Ginoong Ricardo Cruz sa loob ng 8 taon. Sumama ka sa akin para sa pagtatanong at makipagtulungan sa investigasyon. Ricardo. Siya ba ang pumatay? Sa nanay ko noon. Sinubukan ka lang niyang patayin. Pinoprotektahan mo pa rin siya. Siya nga. Ayos na ang lahat. Pero nakakunot pa rin ang noo mo. Parang hindi totoo. Ang pakiramdam ko. Naiintindihan ko, matagal na rin kasi ang nakalipas mula nang mangyari ito. Pero huwag ka munang mag-isip ng kung ano-ano. Hintayin na lang natin ang resulta ng investigasyon. Ethan. Hello. Ayaw umamin ni Daniel Cruz. Gusto ka pa raw niyang makita ulit. Sabi niya, kung pupunta ka sa kanya, isisiwalat niya ang totoong nangyari. CJ, naiintindihan ko. Ano pa bang sasabihin mo? Pasensya na. Pasensya na. Kung sapat ang pasensya na, nabubuhay pa kaya ang nanay ko? Ang bait-bait sa'yo ng nanay ko. Paano mo nagawa yon? Excuse me, Officer Reyes. Pwede bang lumabas ka muna sandali? Ako ang pumatay sa kanya. Ako ang may kagagawan. Bakit mo pinatay si Mrs. Caldwell? Para sa mana, yata. At, paano mo siya pinatay? Gamit ang martilyo. Pakilarawan ang nangyari noon. Noon, nagtalo kami ni Mrs. Caldwell at nag-away. Sa sobrang galit, ginamit ko ang martilyo at pinalo ko siya hanggang mawala ng malay. Biglang, umuwi ang tatay ko galing trabaho. Kaya gumamit ako ng iskultura para patayin din siya. Mayroon ka pa bang gustong sabihin ngayon? Sabihin mo kay Andrea Santos na mag-ingat siya. Sinabi sa akin ni Daniel Cruz na sabihin sa'yo na mag-ingat ka. Ano ang ibig niyang sabihin? Nagbabanta ba siya sa akin? Pero, umamin na siya at hindi na siya makakatakas sa hatol na kamatayan. Bakit siya magbabanta pa sa akin? Hindi pa namin alam ang dahilan, pero ganap na sira ulo siya. Sinabi ba niya kung bakit niya pinatay ang nanay ko? Sabi niya, para sa mana. Para sa mana. Oo. Walang sense iyon. May problema sa mata ko noon, at sinabi na ng nanay ko na ibibigay sa kanya ang mana. Alam ba niya yun noon? Umamin na siya. Wala siyang dahilan para magsinungaling tungkol sa ganoong bagay. Dalawa lang ang posibleng dahilan. Una, may itinatago siya.
Pangalawa, hindi siya ang pumatay. Tay, Anak, galit ka pa ba sa akin? Nasa nakaraan na yon. Hindi ba't lagi mo akong tinuturuan na mamuhay sa kasalukuyan? Sa tingin ko, tama ka. Namumuhay na ako sa kasalukuyan ngayon. Maganda ang takbo ng buhay namin. Salamat. Hindi mo hinayaang mawala sa akin, ang huli kong anak. Dati, nagtataka ako. Kung bakit kanya gusto ng husto. Ngayon, mukhang, tama ang panlasa ng batang yun. Tay, huwag mo nang pag-usapan yan. Hindi ba't sinabi mong may ebidensya ka? Oo nga. Pagkatapos ng investigasyon noon, ang sasakyang sinakyan mo, ginulo ang preno. Yun ang dahilan ng aksidente mo. Matagal na ang nakalipas mula noon. Sa wakas, nakuha ko ang dokumentong ito at ang larawang ito. Ang larawan mong ito, masyadong malabo para makilala. Ryan, Ryan? Kanino ba siya tumitingin? Sabihin mo sa akin, may nakalimutan ba tayong tao? Ricardo Cruz. Naiintindihan ko ang ibig mong sabihin. Noong araw na naaksidente ang nanay mo, sigurado ka bang nag-iisa lang siya sa bahay? Noon, noong gabing yon. Boses lang ni Ryan ang narinig ko, pero kung iisipin, si Ryan, ang nanay ko at si Ricardo Cruz ay dapat na magkasama. kung siya ang gumawa noon, bakit hindi siya pinigilan ni Ricardo Cruz? Kung namatay ang nanay ko, siya ang unang tagapagmana. Umuwi ka na. Richard, 8 taon na ang nakalipas. Ano talaga ang nangyari? Kung may gusto kang sisihin, sisihin mo ang nanay mo. Nalaman niya na may pinatay ako. Kahit mag-asawa kami. Gusto niya akong isiwalat. Isasama kita sa pagbagsak ko. Ayaw kong sumama. Wala akong magawa. Kailangan ko siyang patayin. At yang gago si Ryan. Dahil lang sa mga konting pabor, ni Lin Yunlan, nang ahas siyang sumalungat sa akin. Nababaliw ka na ba? Hindi, Ryan. Itong putang inang ito, gusto akong isiwalat. Wala akong ibang pagpipilian, Ryan. Kung papatayin mo si Andrea, ang mga ari-arian ng pamilya Caldwell ay mapupunta sa atin. Binabalaan kita. Huwag mong gagalawin si Andrea. Ma, umuwi na ako. Ha ha ha. Siya lang, ang aking sinisisi. Salamat sa pagsasabi mo ng lahat ng ito. Officer Reyes, narinig mo ba iyon? Ikaw. Ayos ka lang ba? Ayos lang ako, Richard. Gusto ko talagang ako mismo ang pumatay sa iyo. Pero ayokong maging katulad mo. Lahat ay haharapin ng batas. Officer Reyes, pwede ka nang pumasok. Sa kabutihang palad, ang buntis, naisuka ang lason sa tamang oras, hindi gaanong naapektuhan, ang sanggol sa sinapupunan. Buntis, Sanggol, Oo. 1 buwan na siyang buntis. 1 buwan? Ay naku, ano pa ba ang dapat naming bigyang pansin? Sige. Mula ngayon, kailangan niyang magpahinga ng higit pa. Makabubuti ito sa paglaki ng sanggol. Paano naman sa pagkain? sige, tigilan mo na ang pagtatanong. Nakakakahiya na, hindi na ito ang una kong beses. Umalis na tayo. Salamat, doktor. Kaya, mayroon pa bang ibang mga kailangan? Tara na. Wala. Gusto ko lang magtanong. Ako ay hindi pa. Ano pa bang itatanong? Sabi ko na nga ba, may karanasan na ako. Pero ako, first time ko ito. First time mo saan? Sabi ko, first time kong maging isang. Sa kabutihang palad, tinawagan ninyo kami. Sa tamang oras, nahuli na namin si Ricardo Cruz at dinala sa hustisya. Gayunpaman, ang kapatid mong si Daniel, bagamat hindi siya ang mastermind, sa buong pangyayari, kasabwat pa rin siya. Salamat, Officer Reyes. Maligayang bati. Salamat. Kaya mag-relax ka lang at alagaan ang iyong pagbubuntis. Lilith, Anong gusto mong hapunan ngayong gabi? sinigang na maanghang. Paano kung hindi payagan ng doktor ang maanghang na sinigang?
Hindi naman sinabi ng doktor na bawal ang maanghang na sinigang. Kaya nga sinabi ko, dapat na nating tanungin ng doktor, di ba? Wala akong pakialam. Gusto ko ng maanghang na sinigang ngayong gabi.